Hello, good afternoon everyone. Kamusta kayo dyan sa ating mga kababayan from Luzon, Visayas, and Mindanao? Good afternoon. Good afternoon sa inyo. Medyo malabo yung kamera yung ating kamera pero okay lang. Pero parang malabo siya, no? Kamusta kayo dyan? Hello! Good afternoon and good day, good morning. Kung umaga sa inyo dyan, good morning. Kung gabi sa inyo, magandang gabi. Kung hapon ay syempre magandang hapon din. So, like, and share. Pag-usapan natin ako, Diyos ko, ang Iglesia ni Cristo daw ay magkakaroon po ng rally ayon po sa balita na ating nasagap. Ayon po sa information na ating nasagap, ang Iglesia ni Cristo ay magsasagawa daw po ng 3 araw na kilos protesta para manawagan na bumaba si Pangulong Bongbong Marcos sa pagkapangulo. Siyempre, ang gusto nilang ipalit si Sara Duterte. Wala namang iba. Kasi sa Constitution, pag pinatalsik mo ang Pangulo, ang kasunod nun, ang ipapaupo mo is ang Vice President. Ang hindi lang kasi maintindihan, bakit nakikialam itong Iglesia ni Cristo? Akala ko ba, nauunawaan nila yung tinatawag na separation of church and state? Tama man, mayroon tong tinatawag na separation of church and state. Pagkatapos ngayon, so pwede kayong mag-comment, pero wag lang magmura, ha? Kasi pag nagmumura kayo, ano ko yan. Karamihan kasi sa mga DDS, pag nakapanood ng mga live, tapos makapanood ng mga uploaded video, nagmumura sila. So, dito sa channel ko, I will not allow you to do that. Okay? So, I will automatically delete your message. And then, pwede pa kayong ma-block. Kasi hindi maganda tingnan na puro ano kayo dyan. Ha? So, yun yung information na na-receive natin from November 15 to 17. Kasi nung mga nakaraang araw daw, nagpatawag sila ng meeting. Nagpatawag sila ng meeting sa kanilang mga miyembro. Ewan ko yung iba. Kasi nung dati nilang rally, walang kaalam-alam yung mga members. Hindi nila alam. Kumbaga, di ba, pinapababa lang yan ang kautusan. Pinababa lang nila yung kautusan. Pagkatapos, ayun, sinusunod nila kasi malakas po yung paniniwala nila sa kanilang tagapamahalang pangkalahatan. Ang tanong, sa balak po ba ng ilan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na magrarally sila tapos manawagan na pababain si Pangulong Bongbong Marcos? Ang tanong, may alam ba ang tagapamahalang pangkalahatan? Yun ba yung kanilang posisyon? Sa information kasi na na-receive natin, nagtatanong pa po sila kung yun daw po ay posisyon ng tagapamahalang pangkalahatan. So, pero kung gano'n naman talaga ang desisyon ng Iglesia ni Cristo na manawagan sila ng pagbaba ng Pangulo, depende na yon sa kanila kung ang mga miyembro ay susuportahan ang kanilang mga panawagan. Kasi may mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na ayaw na makialam ang kanilang simbahan sa politika. Pero ang karamihan kasi may political interest Katulad niyan, no? Katulad niyan si Marcoleta. 'Di ba si Marcoleta naging chairman naging representative ng Sagi Party List. Actually, may nalaman pa po kami na meron din palang party list ang Iglesia ni Cristo. Yung kanilang alagad way back 2021. Ayon po sa Wikipedia, meron po ditong alagad, no, na kung saan
is a party list in the Philippines closely linked with the religious group Iglesia ni Cristo, which was founded on November 14, 1997 by Diogenes Osabel, an advocate for urban poor rights and welfare. The party was originally constituted by a group of urban poor leaders in the National Capital Region, okay, NCR, led by Elmer de Guzman. So its initial base included the city of Baguio, Cebu, Davao, Cagayan de Oro, and Zamboanga City, and provinces of Pangasinan, Pampanga, Tarlac, Bulacan, and Cavite. Ang alagad means disciple or follower in the Filipino language. The Commission on Election canceled the registration of alagad as a party list organization in 2021 for failing to participate in the last two election. Pero yung mayroon ding mga party list na nalilink sa mga malalaking mga relihiyon. Okay? Mga malaking relihiyon. Pero kung anuhin mo, kung sa pakikialam ngayon ng Iglesia ni Cristo sa usaping politika, abay hindi pala totoo na hindi sila nakikialam sa politika kung ganun. So ibig sabihin nakikialam talaga sila. Tama man na magsunod sila sa mga utos ng kanilang mga leader, pero religious sector ka. No? So, paano mo ma-reconcile yun na paano mo, una-una, hindi kayo nagbabayad ng buwis? Diba? Iyon ang mga tanong ngayon. O, good to know kasi nga, nalalaman natin kung ano yung mga plano nila, abangan. Pero kung ikaw ang member ng Iglesia ni Cristo, anong gagawin mo? Halimbawa, kung ikaw ang member ng Iglesia ni Cristo, tapos ayaw mo makialam sa issue ng politika, papayag ka ba na ang relihiyon mo ay ang Iglesia ni Cristo? Alam mo sa Roman Catholic ngayon, bihira na ang Roman Catholic ngayon makialam sa politika. I'm not speaking in behalf of the Roman Catholic, pero nakikita natin na yung hindi na masyado nakikialam ang simbahan sa usapin ng politika. Unlike before, na grabe talaga ang pakikialam ng simbahan sa politika. Kasi mayroong separation of state and church Ang kay Cesar ay kay Cesar, ang sa Panginoon ay nasa Panginoon. Yun ang rationale dyan. Good thing kasi mayroong mga member na ayaw. Ayaw na mga ganon. Kaya mas maganda talaga sana ma-implement na yung tinatawag na Universal Divine Government. Yun ang pinakamaganda. Actually, pangarap ko yun na magkaroon ng Universal Divine Government. Yung tinatawag niya, panggamhanang kinatibuk ang panggamhanan ni Bathala. Kinatibuk ang panggamhanan ni Bathala. Yun ang pinaka-importante na dapat mangyari. And I'm looking forward to happen. I'm looking forward that to happen. Na magkakaroon po ng katuparan yung palagi nating sinisigaw na Universal Divine Government. No? Kasi katulad niyan, ayon po sa mga intelligence report, nagbabalak na sila, nagpaplano na sila. November 15 to 17. Ang kanilang plano na magsagawa ng malawakang protesta. November 30, mayroon din daw silang malawakang protesta na pababain ng Pangulo. Pero sabi ng Pangulo, okay lang yan. Walang problema, mag-rally kayo. Pero na-identify na po kung sino yung mga leader ng iba't ibang mga grupo na may balak manggulo. Kasi hindi naman stupid ang Pangulo ng Pilipinas na hindi niya nalalaman kung ano yung mga galaw ng iba't ibang mga group leaders. Actually, ang gumagalaw lang dyan, group leaders yung mga member nagagamit lang po sa personal na political interest. Katulad po ng Maisog. Yung ibang member ng Maisog, hindi rin nila alam kung sino yung mga leader. Yung mga leader ng mga Maisog na yan, na talagang gustong kalabanin ng si Pangulong Bongbong Marcos, may mga personal interest yan. Ang kawawa doon, ang mga miyembro. Kaya, nung nakakaalarma kasi,
maraming membro ng Iglesia ni Cristo na ayaw po sumali dapat sa politika. Natatandaan po ninyo yung nag-rally sila, nag-peace rally sila sa Luneta? Di ba napuno yung Luneta tapos ipinagmamalaki? Simultaneous yun eh. Sa iba't ibang bahagi po ng Pilipinas yun. Marami pong nadismaya sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo dahil ang paunawa sa kanila ay peace rally lang, hindi po political rally. Ang sinabi sa kanila, magkaroon lang sila ng peace rally or rally para sa kapayapaan. Ang nangyari, naging politika kasi tumayo doon si Rodante Marcoleta. Pagkakaalam ko, congressman pa lang yan, si Dante Marcoleta, nagsumbong kung ano yung mga karanasan niya doon sa may, sa may kongreso. Ang isa sa mga active na nalalaman natin ngayon na talagang kilalang miyembro ng Iglesia ni Cristo ay si Rodante Marcoleta, na which is very critical yung kanyang mga galaw laban po sa administration. Kasi ang kanilang inaangat ay si Sara Duterte. Oh. So, kung totoo itong itong information na nasagap namin na magkakaroon sila ng malawakang protesta, ibalik natin yung tanong, kayo na mga membro ng Iglesia ni Cristo, sigurado ba kayo na alam ninyo ang galaw ng inyong pangkalhatang tagapamahala o tagapamahalang pangkalahatan? May idea ba kayo sa kung ano yung gustong tahaking landas ng Iglesia ni Cristo sa ngayon? May alam ba kayo ng talagang genuine intention ng inyong mga leader? Kasi pag nagkataon, 3 araw walang uwi-uwian, abay parang may something wrong na yun. Although, kinikilala ng ating saligang batas na pwede po mag-rally at saka magpahayag ng inyong political sentiments, even to the president, di ba yung rally nga tungkol sa korupsyon, ang sabi ng Pangulo, kung hindi siya Pangulo, dadalo siya, right? So pinayagan, walang problema, hanggang sa nga nag-extend pa nga yung mga grupo nila Kiko Barsaga, na kung saan si Kiko Barsaga ay nagpapagamit din sa mga politiko. So yun yung ating tanungin, ano yung interest ng Iglesia ni Cristo dito? Bakit Iglesia ni Cristo ngayon ang magbabalak na sumali para daw ipanawagan ang pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto? Is it necessary na pababain ang Pangulong Bongbong Marcos para lamang masolve ang problema ng corruption sa ating bansa? Kasi, di ba, ang Pangulong Bongbong Marcos ang siyang nagsiwalat ng katiwalian sa mga flood control projects, anomaly, yung mga substandard at saka yung mga ghost projects under his administration and previous administration. Based on his state, State of the Nation address. Wala pong naglakas loob na maganon. Pero ngayon, tingnan mo, ang kaliwat ka ng investigation, maayos ang pag-gathered ng mga data, ng mga evidences to be presented sa hearing ng Independent Commission for Infrastructure. So ano ang interest ng Iglesia ni Cristo dito? Magpapakita ba ang INC ng kanilang lakas? Yung lakas ba na ipinapakita ng INC sa mga previews nila ng mga peace rally, ganun pa rin ba ang dating sa mga Pilipino? Ganun ba pa din ba kalakas ang kanilang panawagan? O baka sa kanilang November 15 to 17 na rally, dito natin makikita na wala na silang support sa mga membro nila kasi napagod na yung mga members sa mga ganyan. Kasi pumasok sila dyan, nagpamembro sila dahil gusto nila masumpungan ng kapayapaan ng puso at ng isip. Okay? Pumasok sila para makilala nila yung Panginoon. Kasi ang Panginoon kahit saan lang naman yan, di ba? Sabi nga ng Panginoon, 3 ang nagtitipon-tipon sa aking pangalan, nandyan ako sa kanilang gitna. Correct? Yun ang sinabi ng Panginoon. At saka yung kay Cesar ay para kay Cesar. Ang kay Julio Cesar ay kay Cesar. Ang sa Panginoon ay sa Panginoon.
Sinabi na po yan. Diba? Kami naman, wala namang problema. Siyempre, mga pro-government kami. We claim ourselves as pro-government influencer. We claim ourselves as voluntaryo. 'Di ba? Voluntaryo. Yung pagsuporta namin kay Pangulong Bongbong Marcos as a loyalist. At saka wala pong bayad 'yan. Oh. So, ngayon, yung mga ganyang klaseng balak na ang isang relihiyon ay mababalitaan mo manawagan. 'Di ba? Manawagan ng pagbaba ng Pangulo, abay, something wrong na yun. Dalawa lang ang basa ko dyan, whether sila yung gumagamit sa mga politiko, sa kanilang mga miyembro, or ang Iglesia ni Cristo ang nagagamit ng mga politiko. Okay? May kapalit na interes. Tama? Kasi kung yung mga nananawagan lang, katulad lang yung mga pipitsugi na mga Duterte diehard supporters, mga vlogger, na manawagan sa EDSA, sa Liwasang Bonifacio, parang wala wala silang makukuhang suporta. Tama man? Kasi kung mga vlogger lang na mga vlogger na mga maka-Duterte, at the same time, magrarally sila dyan sa EDSA, sa Luneta, sa Liwasang Bonifacio, walang dating sa tao. So abangan natin kung ang Iglesia ni Cristo ay may dating pa sa mga tao. Kasi sa kanila nga sarili na miyembro, walang dating na ang Iglesia ni Cristo sa kanila. Kasi napagod na yung tao sa kakarali at napagod na yung tao sa ganyang klase, instead na fokusan yung pagpapalago, yung kaligtasan ng kaluluwa, no, yung hindi maligaw ang landas, magkakaroon ng tinatawag na spiritual nourishment and spiritual development or spiritual maturity and salvation of the soul. Yan lang naman ang habol ng simbahan eh. Kaya nga may kanya-kanya pong may kanya-kanya pong pananagutan, may kanya-kanya pong responsibility. Pero kung ang Iglesia ni Cristo, ilagay nila ang kanilang relihiyon sa alanganin, kasi sigurado ako nakikinikinita ko na ang pagbagsak ng Iglesia ni Cristo pag sumali sila sa politika. You know, sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo, I am very very sorry for this. Gusto ko lang pong sabihin na ang number one na makapagpabagsak sa relihiyon ng Iglesia ni Cristo ay ang pagsali o pakisawsaw nila sa politika. Kasi nga nakakalusot na nga sila eh. Actually nakalusot nga, di ba? Kasi yung alagad na dinisqualified ng Commission on Election noong 2021, affiliated po yun sa Iglesia ni Cristo. Which is, matibay po dapat ang pananalig natin, ang paniniwala natin, ang pag-intindi natin, that there is what we call separation of church and state. So kung ang simbahan makialam, ibang usapin na yun. No? Kaya nga 'di ba nagkaroon po ng gulo during the time of, I don't know if medieval period, between the England and the Pope of Roman Catholic Church. Right? There is what we call a conflict because the monarch wanted to control the Pope. And the Pope don't want to be controlled by the monarch. That's the reason why they separated each other. Hanggang sa pumunta ang Pope sa Vatican, sa Roma, naiwan po ang monarch sa England, yun ang Anglican Church. Yung simbahan ng mga British, panahon pa yun ni Queen Elizabeth. Nagkaroon po ng conflict. So yun yung delikado to. Kasi pag halimbawa, kaya nga pumasok ang iban dyan na mga miyembro ng pumasok ang mga Pilipino dyan sa Iglesia ni Cristo dahil gusto nila masumpungan ng Panginoon. Hindi po para labanan ang isang gobyerno na kung saan ay binoto or legitimate. Gobyerno na kung saan sinuportahan po ng Filipino majority. Kasi alam mo, sa totoo lang, hindi maganda yung gusto mong paalisin ang Pangulo tapos ikaw yung uupo. Hindi po maganda ang imahe ng Pangulo
na naging pangulo dahil pinatalsik mo ang pangulo na sinusundan mo. Lalong-lalo na, for example, sa side ni Sara Duterte. Hindi po maganda kahit magtagumpay pa sila. Hindi po maganda. Dala-dala po ni Sara Duterte na siya po ay hindi inihalal ng taong bayan maging pangulo, kundi umupo siya dahil pinatalsik ang presidente. Dahil pinanawagan na mag-resign ang presidente. So, hindi maganda na ang pressure may galing sa simbahan o manggaling po sa vice president. So, dapat ang hintayin na lang po is ang 2028, total kampante man ang mga DDS na panalunin si Sara Duterte sa pagiging president. Kasi, anda naman yung kanilang propaganda machinery. Okay? Kasi, alam mo, sa totoo lang, ang tanong ko nga sa aking vlog, baka nagamit ang may mga ibang miyembro ng Iglesia ni Cristo na nagpa-faction-faction sa loob. Kasi, katulad niyan, nung bago sila mag-peace rally sa Luneta, nauna na rin kami magpahayag na talagang nalaman namin, na intercept namin, na magrarally talaga sila. So, nag-abiso na kami sa mga kababayan po natin. Hanggang doon na nga, nagpakita na sila ng puwersa. Pero yung kakagulat, dahil ang dami pong miyembro ng Iglesia ni Cristo, walang kaalam-alam sa political rally. Kasi ang pinaliwanag sa kanila ng bawat ministro nila sa kanilang kapilya ay peace rally. Wala lang, hindi po babanggitin yung about sa politics. Pero nabigyang highlight doon si Marcoleta. Okay? So, ang pinagtataka natin, ano ang interes ng Iglesia ni Cristo at manguna sila sa pananawagang bumaba ang Pangulo? At ano ang gagawin halimbawa pag bumaba ang Pangulo, pag napatanggal nila yung Pangulo, ay ba naturalmente si Sara Duterte ang uupo bilang pangalawang Pangulo? So, anong ibig sabihin nun? Kaya nga palagi nating sinasabi na kawawa yung mga miyembro ng Iglesia ni Cristo na wala silang kamalay-malay dahil nung nagtanong-tanong tayo, marami din palang hindi nila alam na ganun pala yung agenda na mag-speech pala si Marcoleta. See? At saka, ang ganda naman po ng ugnayan ng Pangulong Bongbong Marcos sa Iglesia ni Cristo. So kung may halimbawa hindi gusto ang Iglesia ni Cristo sa pamamahala ng Pangulong Bongbong Marcos, is it proper for them to resign? Is it that's an appropriate action? Do you think yan yung pinaka-the best na solusyon ng Iglesia ni Cristo para ma-appease or ma-satisfy yung kanilang panawagan na bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos? At bakit talagang panawagan nila is bumaba? Di ba dapat sila yung tinatawag na religion of unity? Di ba hindi unity kundi unity. Di ba dapat, di ba kilala yung Iglesia ni Cristo sa relihiyon ng pagkakaisa? So, pero bakit ngayon ang balita na dumarating sa atin, at saka iba na vlog na naman ito ng ibang mga vlogger, bakit atat na atat ang Iglesia ni Cristo na makisali ngayon sa usapin ng politika? What's wrong? Anong interes? Yun. Di ba? Kasi hindi naman papayag kami, wala naman kaming magagawa. Katulad ko, for example, isa ako sa mga social media influencers na talagang masugid na sumusuporta kay Pangulong Bongbong Marcos, libre at wala pong bayad. Actually nga, nalalagay pa nga sa alanganin ang buhay namin at syempre, iniinsulto pa kami ng mga Maka-Duterte. Pero, still, katulad din kami ng mga Maka-Duterte na ipinagtatanggol lang ang pamahalaan. Pero ang mga Maka-Duterte, sinisira ang pamahalaan. Katulad ni Sara Duterte, gustong iupo bilang Pangulo, patalsikin ang Pangulong Bongbong Marcos, pero bakit mo sisiraan yung bansa? Tsaka bakit mo hindi mo ipinagmamalaki kung ano yung mga nangyayari dito, okay, na peace and order, economic situations, political situations, why you don't inform Filipino people abroad of what is going on in our country without destroying the very credibility and image of the president and at the same time, okay, the government as general. Anong kinakatakot? Ngayon, balik tayo sa usapin ng Iglesia ni Cristo. Ano ang kinakatakutan ng Iglesia ni Cristo kay PBBM? Bakit kailangan pong iparesign?
Hindi ba pwedeng manawagan ng Iglesia ni Cristo at gamitin nila yung kanilang impluensya sa tama na hindi po magkakawatak-watak ang mga Pilipino? Hindi ba naisipan ng pangkalatang tagapamahala ng Iglesia ni Cristo na imbis na payagan itong ibang mga tao na ito na magpalaganap ng mensahe ng pagbaba ng Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto, bakit hindi po maipaunawa ng Iglesia ni Cristo sa mga Pilipino na hindi po solusyon? Ano na? Oo, Oh. Ano ka? Oh, ganun. Yun yung ano ba? Di ba dapat kung relihiyon ka, manawagan ka, hindi magpababa ng presidente. Kasi it's unusual eh. Kasi nangyari na yan noon sa Roman Catholic, di ba? Ako, Roman Catholic ako. Nangyari na yan noon, panahon po ni Jaime Cardinal Sin. At pinagsisihan po ng simbahang Katoliko yun. To be honest, ang dami pong mga Katoliko ang nagsisi nun. Dahil during that time, wala pang social media. Ang dami pong nagsisi kung bakit yun ang ginawa nila. Oh, hanggang ngayon, kung balikan yung kasaysayan, ang dami pong nanghihinayang dahil naputol po eh. Naputol po yung talagang golden age. No? Ewan ko lang sa mga hindi naniniwala, pero ako, kung ako ang mag-analyze, ako ang mag-aral, naputol talaga yung golden age ng pamamahala. Kasi, pwede mo namang patapusin eh. Pero bakit kailangan kang mangagaw ng kapangyarihan? So, ang nangyari, ilang beses pa si Corazon Aquino tinangka na pabagsakin. Tama? Kasi, pag pababain mo ang presidente, maipapalit ka. At sigurado, yung pinalit mo, na-impluensyahan na yun. Hindi na yun magdidesisyon ng sarili niyang desisyon kung hindi po nakabase sa desisyon ng mga tao o grupo na nakapalibot na naging responsable ng kanyang pag-upo. Sa ano ni Sara Duterte, sa situation ni Sara Duterte. Do you think desisyon ni Sara Duterte ang masunod kapag halimbawa pinabagsak ang Pangulong Bongbong Marcos, pinaresign si PBBM, ipe-pressure nila, o pagkatapos palitan ni Sara Duterte? Do you think the decision of Sara Duterte, if she will become the president, matters? No. Why? Kasi iisipin niya yung bawat isang interes ng mga tao o grupo na sumusuporta sa kanya. Nakatali ang kamay ng isang pangulo na inupo mo dahil pinaalis mo sa pwesto yung kasalukuyang pangulo. Yun ang mangyayari. So, mauulit na naman yung ilang beses ng kodita. Kasi katulad niyan, paupuin si Sara Duterte. So ano ang bargaining doon? O pag once halimbawa na hindi po sila kontento sa magiging desisyon, polisiya ni Sara Duterte, o sila mismo ang number one na mananawagang muli ng pagbaba ni Sara Duterte. O kung sino man yan ang gusto nilang paupuin, wait. Diba? So, ganun. Yun lang din. Kasi kung talagang spiritual sila, spiritual na aspeto, ang kanilang ipinapahayag, bakit kailangan pang manawagan ng pag-resign ng Pangulo? Sir, hindi pa naman nangyari, baka chismis pa naman yun. Pero nagbabantay lang kami. Diba? So, papayag ba ang mga miyembro ng Iglesia ni Cristo? Actually, alam ko marami pong naguguluhan ngayon sa pamamahala. Iba kasi yung pamamahala ng matandang Manalo. Ka-Eranio Manalo. Nung panahon ng tatay, sa pagkakaintindi ko lang, nung panahon ng tatay, yung matanda, yung nagtatag ng Iglesia ni Cristo, hindi sila nakikialam sa politika.
Bawal na bawal sa kanila yung usaping pamumulitika. Kaya nga lumago ang kanilang pagkakapatiran dahil po sa ganyang klaseng prinsipyo at paniniwala na huwag tayo sumali sa politika. O, tama man? Yun lang ang pag-analyze ko. Ibang-iba kasi ngayon, yung polisiya ng INC, simula nung na-headline sila sa gulo nila sa pamilya. Correct? O. Kasi posible na hindi tayo magduda na walang benepisyo ang Iglesia ni Cristo sa ganito. Hindi naman pinapakialaman ang kanilang simbahan. Malaya naman sila na mag-akay ng mga kaluluwa. O, nirespeto naman sila ng kanilang mga membro kahit nga hindi membro, bilib na bilib sa pagiging organisado, pagiging disiplinado ng mga membro ng Iglesia ni Cristo. Correct? Tapos ngayon, mababalitaan natin na ang gagalaw ngayon para bumagsak ang Pangulo, para mag-resign ang Pangulo is Iglesia ni Cristo. So sir, paano mo naman makuha? Hindi naman kami magbablog kung wala kami mga information. Hindi naman kami magsasalita dito kung walang mga information na dumadating sa amin na kung saan binivet muna namin yan bago kami magsalita. Kasi hindi po maganda sa isang reliyon makialam ka sa politika. Maraming membro ng Iglesia ni Cristo na galit na sila sa kanila ngayon dahil naaapektuhan na ang kanilang pananampalataya sa Panginoon. Apektado na ang kanilang buhay espiritual dahil sa hindi na nila alam kung nasa tamang landas pa o direksyon ang tinatahak ng Iglesia ni Cristo sa pamumuno ni Ka Eduardo Manalo. Tama ba? O. Kasi aminin naman natin, marami sila. O. Pero sa totoo lang, nakikinitita ko na ang pagbagsak ng Iglesia ni Cristo pag once na manawagan silang bumaba ang Pangulong Bongbong Marcos. Yon. Pag once na manawagan sila na bumaba sa pwesto ang Pangulong Bongbong Marcos, abay, yan ang simula ng kanilang katapusan. Kasi mahirap po kalabanin ang Pangulong Bongbong Marcos. Ang pagiging Pangulo ni PBBM ay isa pong tinatawag na divine justice. No? May element ng divine justice. Kasi for how many years? 3 decades, more than 3 decades, na-manage ng Marcos makabalik at mamuno sa ating bansa. Tsaka, talagang milagro kasi alam mo kung bakit. Sa loob ng mahigit 3 dekada, hindi nakalimutan ng mga Pilipino ang isang Marcos. Ang apelyedong Marcos. Kaya po si PBBM nahalal bilang Pangulo ng Pilipinas. So ngayon, kung paparesignin, sa anong dahilan? Korupsyon? Di ba si PBBM po ang isa sa mga naging dahilan kung bakit nagkakaroon ng samot-saring investigation sa ngayon? Pero bakit hindi po natin naririnig ang Iglesia ni Cristo na i-appreciate ang gobyerno? Aba, parang kaduda-duda ata. Kasi kung ang punto de vista ng mga Iglesia ni Cristo manawagan na bumaba si Pangulong Bongbong Marcos sa pwesto dahil sa mga kinakaharap na anomaly, corruption, issue ng corruption sa ating bansa, bakit wala tayo nakikita na matibay na mensahe mula sa Iglesia ni Cristo tungkol po sa mga ginagawa ng administration para labanan ng corruption? So kung ano lang ang gusto ng Iglesia ni Cristo, ganun lang kung ano lang maisipan nila. So take note, there is what they call separation between the church and the state. Why Iglesia ni Cristo intervene? Kasi kung ang Roman Catholic, magsasalita sila na mag-resign, abay,
lalabanan din namin ang Roman Catholic. Magsasalita din kami laban sa mga leader ng simbahang Iglesia Katolika Romana na huwag kayong makialam. Oo, magdasal na lang kayo. Correct. Kasi ibig sabihin, gusto nila mag-resign si PBBM dahil atat sila iupo si Sara Duterte. Ano ba ang benepisyo ng Iglesia ni Cristo? Kasi makabenepisyo dito, hindi man Iglesia ni Cristo kung tutuusin, di ba? O halimbawa, manawagan ka. Magbaba ang Pangulong Bongbong Marcos. O, hindi ka naman makabenepisyo nun eh. Ang makabenepisyo nun yung uupong Pangulo. So, ang tanong, ano ang benepisyo na ibibigay ng uupong Pangulo pagpalitan si PBBM doon sa mga nanawagan na katulad ng Iglesia ni Cristo na bumaba si PBBM sa pwesto? Yun yung mga tanong. Okay? So, hanggang doon lang. Maraming salamat. At least, totoo po yan. There is a separation between church and state. Oh. Kaya nga, hindi po maiwasan na binayaran, nabayaran, o anumang pabor ang natanggap. Sa bagay, bilyonaryo naman ang Iglesia ni Cristo. Marami namang pera yan eh. Siguro hindi pera. Oo. Kundi yung, may pinoproteksyonan. Kasi pag once na makaupo si Sara Duterte, lahat po ng magbabago. Panahon nga ni Rodrigo Roa Duterte, ang benepisyo ay binayaran na. Panahon nga ni Rodrigo Duterte, wala mang ding nagawa ang Duterte administration para labanan yung issue na ipinaglalaban ngayon ng iilan sa mga miyembro ng Iglesia ni Cristo. O ngayon, tanungin ko yung mga member ng Iglesia ni Cristo dito, wag nyong aminin na kayo ay member ng Iglesia ni Cristo kung halimbawa nahihiya kayo. Pero sa punto na ito, papayag ba kayo? Sasali ba kayo sa panawagan ng inyong tagapamahalang pangkalahatan? Kasi yung iba hindi sasama, anong sabi nila? Ay bahala na, magtitiwalag na lang kami. Ako lang naman ay nagtatanong, hindi ako naninira sa inyong relihiyon, pero inuunahan lang namin na ito po yung mga information na talagang inilabas, na mayroon po talagang plano na manawagan ang Iglesia ni Cristo ng Marcos resign, at yan po ay sa loob ng 3 araw. November 15, 16, and at the same time 17. And then, ganito pa, no? Paano na lang yung mga membro na walang kaalam-alam? Akala ko nga noon, yung binabalak nila na November 15, 16, 17, gawin nilang 30. Diba gawin nilang 30? Kasi sa 30 meron eh. Wag na makialam ang INC. Kawawa ng bansa natin. Yan na po muna na malinis ni PBB ang korupsyon. Correct. Patapusin nyo muna. Wala pa gani. Nagkasimula ang investigation ng Independent Commission for Infrastructure. Pagkatapos, patalsikin na ninyo ang presidente. Patapusin nyo ang investigation. Patapusin nyo ang termino ng Pangulo. And then, it's up to you to campaign yourselves. So, sino yung gusto nyong iupo? Wala namang problema yon. Kung sino yung gusto nyong iupo, di magagawa na ninyo yan sa 2028 presidential and midterm elections. Kung halimbawa hindi po magkaroon ng eleksyon, edi pagdasal natin na magkaroon po ng federal system of government. Okay? So maraming salamat. Abangan natin yan kung ano yung magiging development. Thank you so much and bye-bye.